Alam mo yung tipong kahit na ex-abroad ako, for almost 6 years ko doon sa Saudi, feeling ko parang first timer pa rin ako ngayon. I-share ko naman sa inyo ngayon yung sinasabi nila na kapag ex-abroad na tapos mag-Hong Kong kasi parang mani-mani na lang. Actually for me, hindi siya mani-mani. Marami kasing pagkakaiba guys. Sobrang maraming pagkakaiba mga mi. Para sa akin no, hindi porke ex-abroad tayo may pagmamalaki na natin yung mga nalalaman natin doon sa ibang bansa. Una sa lahat, magkaiba yung culture nila, magkaiba yung mga nakasanayan nila dito, magkaiba talaga yung environment, tsaka yung mga, syempre yung mga gawain dito. Although, basic lang naman yung sa mga household chores, pero may iba-iba sila ng pamamaraan. Yung pamamaraan na nakasanayan natin sa ibang bansa, tulad sa Middle East, kung saang bansa ka man nanggaling, medyo may maa-apply ka doon, syempre, pero mas magdidepende pa rin tayo guys sa kung ano yung pamamaraan na gusto ng mga employer na madadat na natin dito sa Hong Kong. Ako, based on my experience, nung nandun ako sa Saudi, wala akong masyadong issue about sa paglilinis. Yung tipong, siguro dahil hindi naman nangingialam yung amo ko. Although, nag-uutos lang siya, pero hindi siya nangingialam. May mga paraan ng paglilinis doon, pero iba din dito. Iba din yung mga nakasanayan dito, guys. So, hindi natin masasabi na yung nakasanayan natin doon sa ibang bansa, yung mga natutunan natin doon is ma-apply natin yung lahat yung dito. Hindi rin. Alam mo yung tipong kahit na ex-abroad ako, for almost 6 years ko doon sa Saudi, feeling ko parang first timer pa rin ako ngayon. Lalong-lalo na sa pagluluto. At saka, yung, basta ibang-iba. Tapos, hindi mo alam dito kung ano yung mga gagawin mo. Kasi, napakaliit ng bahay. Hindi mo naman pwedeng halongkatin lagi itong mga naka-arrange dito. Kasi, mag-aalangan ka, lalo pa ako, bago pa ako. So, ngayon, nag-iisip ako guys, napakaliit ng bahay. Kasi hindi ko alam, hindi ako matapos-tapos sa trabaho. Tapos, lalo na pag sa pagluluto, iba-iba yung pagluluto dito. Medyo nanibago lang siguro ako. Siguro dahil sa Saudi kasi iba yung pag nag-prepare ako ng pagkain lahat. Tapos na kahit na malamig agad, malamig na lahat, okay lang. Dito, kailangan kumukulo pa yan bago i-serve mo sa kanila. So medyo doon ako nahihirapan sa pag-adjust. Kahit nasanay ako sa pag-prepare ng mga pagkain, pero pagdating dito, feeling ko parang napakasyungang ako. Lakas maka-bombits, alam mo yun. Tapos parang kahit simpleng bagay, minsan parang feeling nila dito is napakamangmang mo. So no choice ka kasi kailangan mong magpakumbaba guys. Alam mo yung kailangan mong ilugar yung sarili mo na huwag ka na lang marunong ganun. Although alam mo yung mga gawain na yan, alam mo kung paano gawin yan. Minsan hayaan na lang natin sila. Alam mo yung nandun na lang ako sa punto na ang tawag niyan, obey first before you complain, ganon. So, iba dito guys, masasabi mo na yung iba sinasabi nila, naku, mahirapan ka kapag first timer ka doon sa Hong Kong. No, depende yan, tsaka depende rin naman yan sa madadatnan mong amo guys. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na ex-abroad tayo, marami tayong alam. Although sanay tayo sa trabaho, yes, sanay tayo sa homesick. Pero in terms of sa mga bagay-bagay, magiging parang maninibago ka pa rin. Kasi iba talaga yung, ibang-iba talaga dito. Maliit ang bahay pero hindi matapos-tapos yung gawa. Tapos iba yung mga parang mas iba yung standard nila. Hindi ko maintindihan. Depende siguro sa mga amo siguro dahil magkakaiba naman tayo ng madadatnan dito kung sino man yung mga mag-Hong Kong. Yun lang guys, hindi ko pwedeng sabihin yung iba kasi sinasabi na okay lang yan, nakaya mo nga sa Saudi, nakaya mo nga sa ibang bansa, sa Middle East pa, ganyan-ganyan. May kaibahan pala talaga. Now I know kung bakit yung iba sinasabi na ayaw nila sa Hong Kong na. Okay? Kasi depende rin naman yan sa magiging amo mo. Sa mga amo ko naman so far, nakakaya ko naman, wala nang problema. And may napapansin lang talaga ako ng mga difference sa mga bagay-bagay. Yun lang, gusto ko lang may share sa inyo guys. Kaya ang dami kasi sinasabi niya sa akin na, oh, buti ka pa kasi ex-abroad ka naman, kaya gamay mo na lang yan, easy na lang yan sa'yo. No, hindi. Hindi talaga. Grabe sa Saudi, hindi ko naranasan doon na mamalengke ng maglakad ng 1 oras. Yun, tapos kailangan pag uwi mo, habulin po yung oras para magluto. Tapos hindi mo pa alam kung anong luto ang gagawin mo kasi hindi naman sasabihin sa iyo yung pinaka-specific na gusto niya. Kailangan mo pang magtanong. So, ganun talaga guys, kailangan tiyaga dito. So,
That's all for today's video muna kasi madali ang ano lang ito, kung ano lang yung mga random na naiisip ko at saka yung nagiging experience ko sa daily life ko dito sa Hong Kong. I-share ko sa inyo guys para if ever may mga gusto na mag Hong Kong, may mga gustong mag abroad dito, at least may mga idea din kayo na hindi porke mga ex-abroad kami, gamay-gamay na lang namin yung mga trabaho. Although sanay na kami sa pagod, ganyan, sa homesick, tsaka sa mga kung anong minsan mag-iisip na lang kami kung anong gawin namin. Pero iba pa rin talaga guys. Parang dadaan ka pa rin sa parang pinaka-basic. Ganon. Kasi susundin mo pa rin yung kagustuhan ng mga amo mo kung ano yung nakasanayan nila dito. Hindi yung kung anong nalalaman mo at nakasanayan mo. So, that's all for today's